Naranasan mo na bang i-download yung super importanteng file tapos di mo ma-edit? O kaya sinubukan mong i-share sa katim mo pero ang sabi ng computer, access denied. Nakakainis, di ba? Malamang, issue yan sa ownership. Hello mga bata! Andito na tayo sa part 10 at pag-uusapan natin ang konsepto ng pagmamay-ari sa Linux. Ako pa libre ang Linux. Bakit may titulo-titulo ng lupa ngayon? May bayad pala. Hindi boy, libre pa rin. Pero sa Linux, bawat file at folder ay may legal na owner. Alamin natin kung sino sila at paano sila palitan. Sa mundo ng Linux, bawat file ay may dalawang klase ng owner. Una, ang user owner, siya yung gumawa ng file, siya ang bida. Pangalawa naman, ang group owner. Ito yung pamilya kung saan kabilang yung file. At ang tanong, paano ba nagkakaroon ng owner ang isang file by default? Simple lang. Kapag ikaw ay gumawa ng isang file o folder, ikaw na agad ang nagiging user owner neto. Okay. So automatic na ako ang user owner. Paano naman yung group owner? Paborito kong K-pop group pa yung ilalagay niya? Hindi boy. Anong pinagsasabi mo? By default, ang nagiging group owner ay ang primary group mo. Ito yung main group na kinabibilangan mo pag nag-login ka. Kada user may isang primary group. By default, ang primary group mo ay kapangalan din ng iyong user. Unless i-specify ito upon creation ng iyong user. Tara, gamitin natin ang groups command para malaman kung saang group kabilang ang user mo. Ang unang entry dito ay ang iyong primary group. And then yung mga sumunod ay ang iyong mga secondary groups. Pwede ding tingnan ang groups ng ibang user using groups and then username. Para makita naman natin kung sino ang mga legal na may-ari ng file, ay gamitin natin yung paborito nating command, ls, na may -l na option. Tinitingnan natin kung kaninong pangalan nakarehistro yung file. Exactly, boy. At kung gusto mo ng full background check, parang NBI, ay gamitin mo ang stat command. Mas detalyado yan. Stat file1.txt. Ayan, kita mo dito ang file name, the size in bytes, even the inode number ay nandito. The user owner, the group owner, kailan huling na-read ang file, kailan huling nabago ang contents ng file, kailan huling nabago ang metadata ng file, at kailan ginawa ang file. Okay, paano naman kung gusto mong i-transfer ang title ng file sa iba? Gagamitin natin ang chown command, short for change owner. Chown? Parang chown fan? Ay, walay. Focus boy. Pero isipin mo na lang para kang nag-aabot ng titulo sa iba. Oh, sign na tong file na to. Gamitin mo lang ang chown, tapos yung bagong owner. Tapos yung file name. Pero tandaan mo, only root lang ang pwedeng basta-bastang mag-chown ng file na hindi sa kanya. Teka muna, kung nagiging malinaw na sa'yo ang konsepto ng ownership at natututo ka, baka naman pwede mong i-click yung subscribe button sa baba. Ngayon, kung gusto mo namang ilipat yung file sa ibang grupo, chgroup naman ang gagamitin mo. Short for change group. Parang sa Facebook, yung post mo, nililipat mo from friends only to your family group para makita nila. Weird analogy, pero sige na nga. Pwede mong ilipat ang group ng file sa isang group na miyembro ka. chgroup developers1 file.txt. Ayun, kasali na sa developers group yung file mo. At may isa pang trick, new group. You temporarily change your main group
by creating a new shell. Gawa tayo ng file. Check natin yung group owner ng file. Labasan tayo ng shell at check natin uli ang group owner ng file. Magagamit mo ito para pag gumawa ka na ng bagong file, automatic na sa bagong group mo siya mapupunta. Ito medyo malungkot. Paano kung yung user na may-ari ng maraming files ay na-delete na sa system? Hala, anong mangyayari sa mga files niya? Nagiging orphan files na sila. Parang mga batang ulila. Kung titingnan mo sa ls-l, yung owner nila ay numero na lang. Wala nang pangalan. May user ID pa rin, pero wala nang identity. Kawawa naman! Pwede ba natin silang i-adapt? Pwede. Yan ang isang gamit ng chown. I-adapt mo yung mga naulilang file at bibigyan mo sila ulit ng bagong user owner. Happy na ulit. Okay, recap tayo. Una, nalaman natin na bawat file ay may user owner at group owner, na by default ay ikaw at ang primary group mo for your own files. Pangalawa, natuto tayong alamin kung sino ang user owner at group owner ng files and folders gamit ang ls-l at stat commands. Pangatlo, nalaman natin kung paano mag-transfer ng ownership gamit ang chown at chgroup. At panghuli, natuto tayong mag-adapt ng mga orphan files. Wow, ang taas ko na. Okay, dyan na lang muna. Baka may machown pa akong hindi dapat. I hope marami kayong natutunan. Kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba. At abangan sa susunod na episode yung mas exciting part na permissions. Ngayong alam na natin kung sino ang may-ari, alamin naman natin kung ano ang pwede at bawal nilang gawin. See you sa part 11 at bye-bye!